Ito yung mga bagay na ginawa namin sa Hong Kong International Airport pagkalapag namin. Kung pupunta ka rin sa Hong Kong, isave mo na tong video na to. Number 1, mag-withdraw. Pagkalabas pa lang sa arrival area, hinanap na namin agad yung ATM ng Bank of China para makapag-withdraw. Ito yung nabasa namin na maganda yung rates base sa mga nag-post sa FB groups na sinalihan namin. I used GCash while my friend used GoTime card. Mas maganda ng konti yung rates ni GCash compared kay GoTime. Maliit lang yung withdraw namin, 1,400 Hong Kong dollars, which was equivalent to 10,364 pesos. Nakasya na yan sa akin for 5 days. Sobra pa nga since karamihan sa activities namin, nabook na namin sa Klook in advance. Kasama na dyan yung ticket namin sa Hong Kong Disneyland and I already shared my experience in this video. Nabook na rin namin yung city tour namin sa Klook bago pa man dumating sa Hong Kong. Number 2, Octopus card. Pagkatapos namin mag-withdraw, dumiretso naman kami sa counter A13 para mag-claim ng Octopus card ng friend ko. Pagkalabas sa arrival gate, madali na lang siyang makita, diretso na lang. We purchased this from Klook for only 728 pesos. Preloaded na yung card ng 50 Hong Kong dollars or around 375 pesos. Pero nagdagdag na rin kami ng load in case kulangin dito sa 7-Eleven. Ito yung parang beep card nila dito, niloloadan siya para magamit sa mga subway, buses, at mga convenience stores. If you're booking yours on Klook as well, don't forget to use my promo code TRAVELERKLOOK for discounts. Pwede niya rin gamitin yung code sa kahit anong travel activity na ibubook niyo sa Klook. After namin makuha yung Octopus card niya, pumunta naman kami sa information center sa my train. Pina-reactivate ko yung Octopus card ko kasi 5 years ago ko pa siya huling nagamit. Wala namang additional cost to reactivate. Number 3, SIM card. Bago naman kami bumiyahe papunta sa hotel, inactivate na namin sa airport pa lang yung SIM card na binili namin kasi kailangan namin makapag-navigate at gumamit ng Google Maps. Sa Klook, pwede kayong makapag-avail ng physical SIM, eSIM, or mga pocket Wi-Fi. Personally, I prefer physical SIM since they are much easier to activate. Share ko yung link ng SIM card sa bio ko. Number 4, bus schedule. Finally, para makapunta na kami sa city center, pumunta na kami dito sa bus terminal. Just follow the sign that says to city para makarating dito. We took bus A11 to get to Causeway Bay area kung nasaan kami naka-check-in. Mobala kami sa Wan Chai Fire Station, Hennessy Road bus stop at naglakad for about 5 minutes. So there you go. For more travel videos, check the link in my bio. Enjoy Hong Kong!